Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Umaga po, ito po ang latest update natin ngayong araw, April 28, 2025. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa itong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na patuloy nga po na nakakaapekto sa parte ng Mindanao at hanggang dito nga po yan sa parte ng Palawan. At yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ay patuloy naman po makakaapekto yan sa parte ng Metro Manila at ilang bahagi ng Bicol Region. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron nga po tayong posibleng sama ng panahon o bagyo na i-monitor na posibleng tumama sa parte nga po yan ng Visayas at tatawirin po niya ng Visayas patungo nga po yan dito sa northern portion ng Palawan. Yan po yung ating i-monitor ngayon sa ating advanced weather forecast. Kaya bayang pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil posible nga po dahan-dahan mabuo yung low pressure area ngayong araw na ito. At bukas ay posibleng dahan-dahan din po itong mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, makikita nga po natin yung flow ng hangin. Dito nga po nagkakaroon na ng paunti-unting sirkulasyon ng possible low pressure area. Then bukas nga po by April 29, so expected na natin as low pressure area nasa eastern section po yan ng Davao at ito po yung nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility at expected natin pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng April 29, ito ay nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng April 29, so expected na nga po natin na posible po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at dito po ay posibleng mag-develop na ito into tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng April 30, so expected na nga po natin ito po ay nasa eastern section pa rin po ng Davao Region. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng April 30 bilang isang bagyo, ito po ay papalapit sa parte ng Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa parte ng Mindanao dahil possible nga po mararanasan na natin yung mga pag-ulan pagdating po ng April 29 ng gabi hanggang April 30 na po yan. Dire-diretso po posibleng makaranas na tayo dyan ng mga pag-ulan. Kung mapapansin natin, may iba pang sirkulasyon dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May possible low pressure area pa rin. At pagdating nga po ng unang araw ng Mayo, ito nga pong posibleng unang bagyo ngayong taon ay nasa eastern section pa rin po yan ng Caraga. At dito nga po ay paangat yung kanyang posibleng direksyon. Pagdating po ng alas 2 ng hapon ng May 1, dito nga po ay mas lalakas pa itong posibleng bagyo at andito po yan sa parte ng Visayas at magkakaroon nga po tayo dyan ng possible landfall scenario. At pagdating naman po ng alas 10 ng gabi ng May 1, so asahan nga po natin, ito po ay tatawirin niya itong parte ng Visayas at dediretso po yan naman dito sa may parte ng Iloilo at ng Rojas City. Pagdating naman po ng May 2, by May 2, mapapansin natin ito malakas yung kanyang hangin na daldala at mararanasan na nga po natin yung tuloy-tuloy na pag-ulan dito nga po sa parte ng Visayas. Kaya yung mga kababayan natin sa Visayas, maghanda na rin nga po tayo dito sa posibleng magiging pinsala nitong posibleng unang bagyo ngayong taon. At pagkatapos po niya may kasunod po yan low pressure area, pero as of now posible pong malusaw din po yan bago pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 2 ng alas 2 ng hapon, expected nga po natin yan, dadaan po yan sa may parte ng Rojas
At lalabas po yan dito sa may parte ng northern portion ng Palawan pagdating po ng May 2 ng alas 11 ng gabi. At dito nga po yung kanyang pinakasentro ay nasa karagatan at dito po ay posibleng mag-re-intensify o lalakas itong posibleng bagyo. At pagdating naman po ng May 3, so expected nga natin May 3 ng alas 5 ng umaga, dito medyo babagal yung kanyang pagkilos at patuloy nga pong lalakas itong posibleng bagyo na ito. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng May 3, ito po ay nasa karagatan pa rin po natin. Dito na po yan sa parte ng West Philippine Sea. At apektado po niyan ang halos buong Palawan. Pero expected nga po natin yung pinaka northern portion ng Palawan ay mas maapektuhan dahil nga sakop ito nung kanyang diametro. At pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, ito po ay dahan-dahan aangat, no? At posible nga po habang umaangat yan dito sa may parte ng Luzon, ito po ay posibleng mag-recurve, no? Patungo naman po sa ibabaw ng extreme northern Luzon. Pagdating nga po ng May 4, andito po ito sa may parte ng West Philippine Sea, patuloy po itong lalakas. At habang mayroon tayong bagong low pressure area na nasa eastern section ng Mindanao, pero ito po ay mababa ang tsansa na maging isang bagyo. Pagdating naman po ng May 4 ng alas 8 ng umaga, patuloy po itong lalakas at posible nga po ito, as of now, posible siyang umabot ng typhoon category. Ito po yung malakas na bagyo, kaya mag-iingat po tayo yung ating mga kababayan dyan. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng May 4, andyan pa rin po yan sa parte ng West Philippine Sea, pero yung Luzon, Visayas, Mindanao at ang Palawan ay makakaranas nga po ng tuloy-tuloy na pagulan dahil nga po dito sa bagyo na ating imo-monitor. So pagdating nga po ng alas 10 ng gabi, ito po ay nasa karagatan pa rin at asahan natin tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pagulan ang halos buong bansa. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan dyan. At pagdating naman po ng May 5 ng alas 8 ng umaga, ito po ay nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at asahan pa rin po natin na makakaranas ng mga pagulan at hangin ang parte po ng Palawan. Pagdating po ng May 6, ito po ay dahan-dahang magre-recurve. Patungo nga po yan dito sa may parte ng extreme northern Luzon. By May 7, dito mapapansin natin ay patungo ito sa may parte ng extreme northern Luzon. By May 8, no, tatawirin niya nga yung parte dito sa may Batanes. Kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan. Dito nga po sa parte ng Visayas, maging dito po sa Mindoro provinces, sa may Palawan na posibleng maapektuhan itong posibleng bagyo na ating minomonitor ngayon. At yung pinakahuling tatamaan yan, mararamdaman yan dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon sa parte po ng Batanes. Pero again, inuulit natin since malayo pa po yan, malaki pa rin po ang chance na magbago po yung nakita nating posibleng direksyon nitong posibleng bagyo na ating nakikita ngayon sa ating advanced weather forecast. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung magiging posibleng galaw nitong posibleng bagyo o sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat